Alam mo ba, may nag-comment dun sa latest podcast episode natin na may about Iloilo. May nagsabi, may nag-correct na dalawa yata yun. Ilonggo po ang tawag, not Iloilonians. Alam ko. Makes sense naman. Tama naman sila doon. And hindi naman nang-aawa yung pagka-comment. So, I appreciate the comment, the pag-correct. Pero, ang reply ko is, meron kaming, Inside joke. inside joke po yun namin with the viewers kasi kwento mo, paano mo na-coin yung term na yun? Kasi nga, nagkamali ako sa isang episode na tawag ko silang Ilonians. Oo, kasi medyo may pagkaganon ka minsan eh. May Yung pagkamali. namamali-mali. Tapos makakalimutin ka sa pangalan, sa mga pangalan ng tao, pangalan ng lugar, na napapalit-palit mo minsan. Pero ako, nagigets ko, syempre, alam ko na yun kung ano yung minimin mo. Pero pag ibang tao yung nakarinig, syempre, isipin mali ka. Mali naman talaga Mali ako. naman talaga. Inamin ko naman doon sa episode Oo, na yun, di ba? Pero yun nga, kasi natawa tayo nung sinabi mo yung Iloilonians. Tapos, pinost natin, di natin kinat yung part na yun. And then, nag-stick dun sa mga viewers na Ilonggo. Na natawa din sila, Iloilonian, hi, Iloilonian here, ganun. Tinanggap nila. So yun, naging katuwaan na. And then, from there, dun pa nga natin nabuo yung Taranyans na tawag natin sa mga general viewers ng Yes. Tara Podcast. Kaya ayun, at dahil dyan, welcome kayo dito sa Travel and Real Adulting Podcast. My name is Jamie. And I'm John. So napansin nyo na naman, nasa ibang lugar na naman kami kasi nga travel podcast ito. Kung last week nasa Seoul, ngayon nasa San Vicente, Palawan. Palawan! Yes, first time namin dito. At nakakatuwa kasi, yun nga, nakadadala-dala natin kung saan-saan yung podcast. Pati, syempre, yung travel vlogs. Kaya nga travel eh. So kung saan-saan tayo nagsushoot, Yes. nadadala natin kung saan-saan yung, at nasi-share yung mga pinaggagawa natin sa buhay. Naisip ko lang, no? Legit pala talagang travel podcast to. May gumagawa kaya nito, di ko lang alam. So, sana i-comment nyo lang kung meron Kung para meron kayong alam. may reference. Kasi, paiba-iba tayo ng lugar eh. Oo nga no, literal na travel, literal na kung saan kami nagsushoot kasi nga gumagala. Hindi namin kayang mag-shoot in one place lang. Kunyari sa bahay lang. Noong umpisa, panay bahay, di ba? Hindi natin kayang lahat ng magiging episodes natin sa bahay lang kasi napapadalas yung travel natin lately. True. Which is, hindi ako nagre-reklamo ha. Gusto ko siya. Tanong ko lang, sa Iloilo ba yung unang natin, travel podcast talaga? Na nasa outside. Oo. Oo nga no. Iloilo ba? Hindi ba sa Fukuoka, Japan? Fukuoka. Baka Fukuoka. Kasi January tayo nag-start Oo nga eh. magtara podcast. Tapos April yung Fukuoka. Tapos I think June ba yung June yata. June pa, oo. Yung Iloilo. So yeah, hindi una si Iloilo. Pero unang parang nagkaroon ng traction yung channel natin yun. dahil sa Iloilo podcast and travel vlogs. Kaya din medyo marami-rami tayong viewers na Ilonggo or Iloilonians. Oy, mga Iloilonggo, mga Iloilonians. Ayun na naman, mali na. Ay, ano ba sabi ko? Iloilonggo. Nalilito na ako, sabog na ako sa pagod eh, no? Yan, mga Iloilonggo, bago na naman, no? May pangalawang tawag na. Iloilonggo. From Ilonggo to Iloilonians to Iloilonggo. Kailan mo ba ito tama? Parang Pagalitan tayo niyan eh. naghalo sa utak ko, nasasabi ko taga Iloilo at Ilonggo. Kaya naging Iloilonggo. Kita nyo na? Ganon. Hindi namin ikakat to. Ganon siya. Napapagalo-halo niya yung mga words na para bang, ewan ko. Pero yun, magigets naman, di ba? May context naman kasi tayo. Kaya, ayun, public announcement pa sa mga Iloilonians, Iloilonggo. Panoorin nyo rin yung mga ibang podcast na, na di related sa Iloilo. Oo nga, sana naman yung mga Iloilonians nating viewers dyan ay pagbigyan nyo naman, pagbigyan or bigyan nyo naman ng chance yung ibang travel vlogs namin na kahit hindi Iloilo. Kasi nagta-travel talaga kami kung saan-saan. So, ayun, sana pansinin nyo rin yung iba. Kasi ang dami rin namin pinupuntahan. Tsaka, I think,
I think naman, may sense naman kaming mag-vlog at Oo. mag-podcast. At may mga nag-comment na rin ng ganun eh. Kaya Yeah. na-appreciate ko sila na-appreciate din nila tayo na, uy, kakaiba kasi we have the travel vlogs and travel podcast. So parang hindi all the time travel vlog, hindi all the time podcast. So may variation yung Yeah. channel na to. Kaya, yan, give it a chance, Kasi guys. ako, parang confident ako eh. Yeah. Na sa thumbnail, sa mga nire-release natin mga travel vlogs na magugustuhan nyo rin kahit hindi sa Kahit hindi Iloilo. Iloilo or ibang sa mga lugar na gusto nyo kahit Or- na ayaw nyo yung lugar na yan, feeling ko yung experience namin doon Yeah. is Baka makarelate kayo. makarelate, tapos yung nga baka ma-share namin ng maayos. Pag hindi, ano lang naman comment nyo rin kung How we will improve Yeah. pa or ano pa ba gusto nyo makita, Kasi ganyan. if Makikinig naman kami. If I'm not mistaken, dito sa podcast din parang nag-improve itong mic natin. Oo, dahil sa comment. Dahil sa comment, doon lang kami nakuha ng mga constructive criticism na tinatanggap talaga namin para mag-improve kami. And Yeah. sana po, please lang, ito na po, public announcement, panoorin niyo po please yung mga travel vlogs because Ibang podcast episodes din. Because pinaghirapan niya po yun namin. Natin. Hindi kasi mas ikaw yun. And masaya kaming ginagawa yun. At to be honest, yun, expenses, blah, blah, blah. Expenses po namin lahat yun. Okay, kumbaga, para din sa inyo. Yun But, lang. Except this trip. Guys, Yes. minanifest namin to, kinlaim natin to, na sana one of these days magkaroon na tayo ng sponsored trip or a media trip or kung ano ba ang tawag doon. This is called a media tour. Yes. So, na-invite na tayo finally ng tourism board ng Pilipinas. Yes. On a sponsored trip. So, buong trip nito sa Puerto Princesa, Palawan for 5 days is na-invite kami, yun nga, sponsored nila, and in exchange is to promote local tourism here in Palawan as well as sa buong Pilipinas. So yun yung naging purpose namin. Kaya kami nandito. Oo nga. Sa Tsaka Palawan. yun nga, kayo mga Iloilonians, yun, katukin nyo rin ang mga puso ng mga DOT dyan. Baka naman, Iloilo. Para makabalik ulit kami dyan. Pero speaking of pagbabalik, dahil ang kukulit nyo, sobrang kulit nyo sobrang kulit nyo. Sobrang kulit. Kulit in a good way Don't get us wrong. Natutuwa kami. Ang dami-daming comment ng mga Iloilonians kung saan magandang pumunta, kung saan ano pa yung gustong kainin. Even before yung first vlogs pa and first podcast, tsaka yung latest na may Iloilo podcast din na episode. Comment ulit sila. Super daming recommendations saan pupunta, saan kakain. At alam mo ba kung anong pinakamaraming comment? Ano? Dinagyang Festival. What? Sa January. What? So, anong nangyari? Dahil sa maraming comment na yan, anong ginawa natin? Siyempre, nag-book kami. Ayan. So, kita-kits tayo sa Dinagyang Festival. Pupunta kami dyan. Okay. Ayan. Nakabook na po kami dyan. Hindi ko na ipapaskill dito yung booking ID whatsoever. So, syempre, for safety. So, yan. Pero, I think sasakto naman tayo doon sa Dinagyang Sobra. Festival na sinabi na ng mga Iloilonians sa comment. Nag-book ako hindi mismo pala. Kumbaga, actually mismo sa sinabi nila ng matatamaan. dates. Pero kasi alam ko yung Dinagyang Festival is ang pinaka-focus niya, I think that the weekend Okay. yun talaga yung may parada. Correct me if I'm wrong, hindi ko rin alam Pero First time din namin first time Dinagyang namin. Festival So. Pero yung search ko, parang weekend ang pinaka-bongga. Which is, nag-book tayo before that weekend. So, yung kita-kits tayo, guys. Ayan po yung napapala ng pagko-comment nyo. Sabi sa inyo, may sense yung pagko-comment nyo, nakikinig talaga kami. At dahil sobrang dami nag-recommend ng Dinagyang Festival sa Iloilo, nagpabudol kami. Pupuntahan namin yan, tatry natin yan. At syempre, i-vlog din natin at i-podcast episode. Or kung malay mo, may makasalubong tayo doon na pwedeng isama sa vlog, pwede naman. Go ahead, di ba? Oo. So, marami pwedeng mangyari just because nagko-converse tayo dito sa ating channel. Kaya, yun. Tsaka, alam mo, ito kasi yung parang, for me, maganda. Na-establish natin somehow yung channel na, not really
parang centering about us are na ano ba? Na chami-chami couple. na Hindi. couple travel. Well, couple travel. Yeah. Pero hindi tayo yung parang Sweet-sweetan. sweet-sweetan. Gusto namin ipakita lang sa inyo paano kami ganito, ganyan. Oo. Ganun. Hindi kasi Sorry, kami ganon. So, ang mas gusto namin, sumisentro yung mga nilalabas namin na may kabuluhan, na may tips naman na makukuha. Yeah. Mostly sa travel kasi ngayon yung core natin and core din ng channel. Diba? So, wala akong against those sa mga couple na gano'n na. Talagang hindi lang tayo gano'n eh. Tapos, yun, feeling ko na-establish naman natin na meron tayong sense naman ang mga lumalabas sa ating mga bibig. And yung mga content natin, kaya siguro, ulitin natin, na-invite tayo nila. Oo, diba? Kaya nga guys, Parang ewan. na-invite na kami ni Tourism Promotions Board ng Pilipinas. That's why we're here. Speaking of, syempre, ang pinromote natin dito, local travel. So, Palawan. Nakapunta na tayo dito together twice. Once in, tatlo nga ata eh. Tatlo, alam ko tatlo talaga. Dalawang beses Puerto. sa Puerto Princesa, isang beses sa Coron. At pang-apat ngayon sa Puerto Princesa ulit. Tapos nag-side trip pa dito sa San Vicente. San Vicente kami ngayon, San Vicente. So yun, kaya lagi naman natin sinasabi, di ba? Na even though we're traveling internationally na ngayon, simula nung pandemic, before that, puro local. Kaya alam natin ang pakiramdam ng nagta-travel local. And yeah, we support. Nakaka-nostalgic kasi bumalik tayo after 10 years sa Iwahig. So ang ganda kasi ng lugar na yon. Tanda-tanda ko pa 10 years ago yung lugar na yon because nandun yung isa sa mga pinamagandang constellation of stars na nakita natin. Nag-stargazing tayo habang nasa river ba yun? River yun, di ba? River. At yung isa sa, actually yun lang, ang pinamagandang fireflies watching na nakita natin. Kaya tanda-tanda ko yun. Then after this year, after 10 years pala, ganun pa rin siya. Very preserved. Diba? Actually, in-improve pa. Kasi before, yung 10 years ago, bangka lang yung option na sinasagwan. Tas dalawa lang tayo. Ngayon, motorboat na, pwede na sa group, parang mga 8. Kasya ang 8 or 6 yata. Tapos, meron pa yung tour guide mismo is nagbibigay ng info, parang tinutour talaga kayo habang umaandar. So, informational. Ibig sabihin, nag-improve. Hindi siya pababa ang nangyari. Tama. For context guys, kaya rin kami nandito is to promote the regional travel fair. Nga pala, okay. yes. So, yung regional travel fair is parang titipon-tipon dito yung bawat region. Syempre, kaya ang regional travel fair na to showcase yung mga products, yung mga travel and tours. Kumbaga, mag-connect o kaya, for example, kayong mga Iloilo, if sana dyan ganapin yung, for example, 17th Regional Travel Fair or 18th Regional Travel Fair, yung mga taga, for example, Calabarzon, taga Mimaropac at taga Davao, maaaring mag-avail ng mga services na ino-offer nyo. Okay. So, maganda sana katukin nyo ang puso ng Travel Promotions Board at sana at DOT at sana yung DOT at TPB invitan ulit tayo para magkita-kita ulit tayo sa Iloilo for the third time. Diba? Pero ngayon for the second time sure na kasi magdidinagyang. Yes, so kita. Pero sana ayun, parang minanifest or sinabi mo yun sa past vlogs yung episode natin. Past podcast episode. Yeah. Yung episode na Love the Philippines pa nga yan eh. Actually, doon medyo naging honest naman tayo lagi. Real talk tayo dito, yun yung in-establish natin. Real talk tayo doon na, healthy criticism. Nakalimutan ko na naman. Constructive criticism na pinansin natin yung good and bad ng local tourism. And hindi naman natin sila binash. Oo. Talagang sinabi lang natin, sana ma-improve pa. Actually kasi, hindi naman talaga tayo nang babash eh. Ayaw nga natin ng ganun. Maaring may sasabihin kaming against or hindi magugustuhan kasi nga, ganoon naman tayo eh. If, di ba, as a people, parang receptive tayo to criticism na parang nasasabi na bashing or mga galit ka kasi hindi ayon sa'yo yung sinabi. Pero kung titignan mo internalize is mag-i-improve ka doon sa sinabi. Yeah. Ang purpose nung parang pag natin nun, pag
paggawa nung episode na yun is sa ano ba, para pansinin yung good and bad tapos mag-improve nga. Oo nga, yun. For the progress, laging yun yung gusto natin mangyari. Hindi pwedeng panay good yung papansinin, parang gaslighting. Hindi naman pwedeng panay bad, edi ang nega mo. So, pansinin mo both, then hanapin mo saan ka pwede mag-improve, di ba? So, I think somehow may avenue tayo to do that. This podcast and our travel vlogs. Kaya natutuwa ako dito sa podcast natin eh. I can be frank talaga eh. Yeah. So, yun nga, minsan, yun nga, na pepreno mo ko kasi nga, syempre, baka di kami kunin ni TPP at DOT. Pero, ano eh, if kumatok din sa puso nila yun, mag-i-improve eh. Kasi ito ang dami ko nakausap, itong regional travel fair, bibo ko ngayon eh. I'm a bibo kid eh. Extrovert mode ka ngayon sa media tour. Siguro hindi lang dahil extrovert mode ako because as an introvert, kaya ko naman mapag-converse sa mga same enthusiast, same travel. Kumbaga, mayroon kay same ground or common ground pala. Kumbaga, mag-uusap. di ba? Kaya yung mga geek, yung mga, for example, mga comic geek, di ba? Marami din introvert, tas biglang pag nag-usap sila, tuloy-tuloy. So, ganun din nang nangyari sa akin this regional travel fair na parang natutuwa ako. For example, pumunta ako sa Western Visayas booth. 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 B-O-O-T-H. Yan. Oh, wow, spelling B na naman. So, pumunta ako doon kasi nga dahil sa mga Iloilonians na naman. Ayan. Kasi nga, Western Visayas is Aklan, Capiz, Iloilo, ganon. Lumapit ka sa booth nila. Oo, kasi nga naipag-converse ako na, kumbaga, dahil maraming yung mga followers namin taga dyan sa inyo. Kumbaga, ano pa ba ma-offer? Ano pa ba yung mga tours na pwede namin tingnan dyan, whatsoever. Diba? Kasi, ito, aminado naman siguro sila, sana, or kumbaga, di ko alam, yung ating tourism na kulang pa talaga eh. Sa pag-promote ng local eh. Support. Sa pag-support. That's why they're doing things like this. Yung pag-invite sa amin dito para i-promote, yung paggawa ng regional travel fair para lahat ng regions, i-showcase yung anong meron bawat region at mag-offer nung kung anong meron sila. Accommodation man yan, tour packages, even mga handicrafts, mga ganyan. Yung isasabihin ko eh, kasi nga, ang dami palang underrated. So, very ignorant pa in terms of local tourism, aminado ko. Kahit na ang tagal natin travel locally. Sobrang ang dami ko pang hindi alam. True. Sobrang ang daming underrated na lugar na communities. Yes, community. Na bagay na hindi talaga na i-release sa public eh. Yeah, kulang sa promotion. Kulang talaga. Kulang sa kaalaman para i-showcase pa nila yung sarili nila. For example, kaya kailangan nilang help. Oo. For example, yung nabili mong bag. Bag. Di ba? Na maganda siya. Yeah. Tapos, native, no? ina-expect ko mahal siya. Kasi kung bibili mo siya sa mga... Sa mall. Or sabihin natin sa Shopee or Lazada, malamang may makikita yung kung gaano kaganda yung bag niya. Kung nakikita yung mga socials niya, malamang binibida niya yun. Ang mura lang pala noon, $6.99 lang. On that quality. Kaya nga nabudol tayo eh. I mean, napabili. Kasi $699 lang yun. Parang nakikita ko yun sa mall around 2,000 pesos. Diba? Kaya ako nasasabihan na mahal. Yes. Na mahal ang Pilipinas kasi pag tingin mo sa mall, for example, ito, magko-compare na naman tayo. Sa Korea, makita ka ng locally made bag or sa Japan, locally made bag. Tapos, makikita mo ganun quality. Bakit lang ng bag? Yes. Hindi ko alam ba ito bag, ganun yung ko eh. Kumbaga, makikita mo yung ganung quality. Tapos, may mapapaisip ka na lang, yun yung bibilin ko kaysa sa locally made sa Pilipinas na sumobra yung mahal. Sumobra yung patong. Yung patong ang nagpasira doon yung patong. Ngayon kung pupunta ka diretso sa mga communities, pupunta ka doon sa mga talagang sila local, talagang mga lokal na tao ng iyong lugar na yon. Sila talaga yung local makers. Ang mura lang pala niya. Yun yung sinasabi ko na parang grabe, underrated
na maaari palang magmura tayo ng mga ganun na ma-showcase. Na magandang quality, ganyan. Na Yeah. hindi mall price. Kaya natutuwa ako na may mga regional travel fair. Oo. Ito pa, nagulat ako at dito ko lang nalaman na meron din pala tayong parang katulad ng Luwak Coffee. Isipin mo yun. Yung pupo na galing sa pupo. Oo, na Tapos gagawing coffee. 'di ba di ba sinasabi pinaka daw yung masarap daw yung bla bla sa ibang bansa. May ganung version pala tayo. Nakita ko sa Bali, nakita ko sa Vietnam, gusto kong bumili. Tapos pagtingin ko meron pala tayong version dito na malamang kung ikaw is hindi taga Palawan, hindi mo rin alam yun. Oo. Di ba? For sure, maraming tayong hindi alam yun. O ngayon, kung nakikinig ka nito, alam mo na rin na meron. Di ba? So, yun nga, yung parang yung ginawa nitong regional travel fair, ito ginawa ng TPB sa pag-invite natin. At sana umantig sa mga pusuin nyo. Ng iba pang mga, ano ba tawag doon? Regional Tourism Board. Oo. MME. Na sana, kumbaga, ma-encourage din kayo mag-local travel. Alam ko, mahal. No? Mahal talaga. Huwag na tayo magbiroan. Pero, yun nga, siguro abang-abang lang ng mga piso sale. Ganun talaga. Yun ang talagang marirecommend ko. Budget travel is key tuloy. Kasi alam, Pero yun, hindi ako nawawala ng pag-asa about this. Oo. Kasi the fact na meron ganitong at na-experience natin on hand na meron talagang ginagawa ang ating tourism department, ang DOT, yung mga kanya-kanyang regions to still support and palawakin pa yung tourism. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Yeah. Naranasan natin ngayon, meron. May nangyayari. So, hanggat kaya natin pang suporta tayo. Oo, kumbaga, tama ka doon. Kumbaga, marami namang ways pumunta eh. Ayun, number one talaga pa sa akin, piece of air. Mapapamure. O baka naman, Cebu Pack. Yung iba kasi nako-compare nila, may nakita akong threads na gano'n eh. Na don't compare yung promo fare, piece of fare na nakita mo sa international sa regular fare na makita mo. Minsan doon yung kino-compare. Okay. Pero nakigess ko yung point na yun eh. Kasi kung titignan mo yung piece of fare na international, for example, Japan, versus piece of fare ng, sabihin natin, Iloilo, mas mura si Iloilo. So, kumbaga, pwede pa rin tayo mag-travel, guys, locally. And, ayun nga, yung mga hotel deals din, is tinandin natin, sana makamura din. Kasi, this trip, parang lumawak yung utak ko na may mga mura din hotel if ever. And yung mga local travel tour packages din, meron din mga ganun pa. Okay, kung hindi nyo mabook sa Agoda, sa Klook, Meron double pang check. diretso. May Directly sa mga agency. Yung may app daw eh. May app daw ng parang Travel Philippines, so ilagay lang namin sa link. Is parang siya, nandun yung mga recommended nilang tour operators na mga legit, ma-accredited. Lagay natin yan sa link, sa description para makita nila. Kasi if ever di sila mag-book sa Klook or Agoda, at least meron silang mga diretso na. Katulad ng mga tours na ipapakita mo sa vlog mo, syempre, ng Palawan. Kaya ng vlog namin, di lang ng Iloilo podcast episode. Guys, panoorin nyo rin naman yung ibang episode namin ng podcast na to, at especially yung travel vlogs, yun talaga yung medyo mas mahirap gawin, mas mahirap i-shoot, mas mahirap i-edit, talagang pinagtutuunan namin ng pansin, and we promise you, my sense, yung mga vlogs na yun, kahit hindi Iloilo, kahit Seoul, Tokyo, kung saan man kami pumunta, nagbibigay kami lagi ng tips, ng on-hand experiences, kaya di kayo lugi doon. Di kayo lugi. Kaya please, panoorin nyo, and pati itong mga travel vlogs and podcast nga. So, ang controversial take ko for today. Si Soral very ignorante pa sa local travels based on this experience alone. Yes, at least honest, ang saya. Mas masarap nga sa mas masarap i-acknowledge na hindi ka pa masyadong knowledgeable kaysa sa alam ko na lahat yan. Ako na pinakamaalam. Puntaan ko na yan. Ako na yan, experience ko na yan. Galing-galing ka. Oo, yun yung mga parang mas lalong Okay, so thank you for watching our travel episode. Thank you for watching our podcast episode today. See you again next week. Nasa ibang galaan na naman tayo.
Kaya, maraming salamat. See you. Bye. Bye!